Sa himpapawid, malapit at malayo man, hanggang sa dulo ng daigdig, iparating ang pagmamahal. Hanggang lahat ay makarinig, si Kristo ang itatanghal. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawid, sa bawat lahi ng tao, sa ayag man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. Until all have heard His story, until all have seen His glory, to each corner of the world will proclaim His living word. His living word. To each corner of the world, far beyond what eyes can see, to all peoples of the earth, through the land, the sky, the sea, Jesus we will proclaim. His steadfast love we will share, till all have heard, till all have good news. Sa bawat sulong ng mundo, sa lawak ng papawid, sa bawat lahi ng tao, sa ayag man at sa lalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat. Sa bawat sulok ng mundo, sa lawak ng papawid, sa bawat lahi ng tao, sa ayag man at sa ilalim, si Kristo ang ihahayag. Pag-ibig niya'y dala-dala, hanggang sa marinig ng lahat ang mabuting balita. Sa bawat sandali, ang tanging minimiti ay maibahagi ang mabuting balita ng Panginoon. Asahang may kaibigan ka, handang maglingkod sa iyong pinan. Ano may panahon na anay pag-ibig ng Panginoon. 97 DXFE. 1197 DXFE. 1197 DXFE. 1197 DXFE, Good News Radio. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New J DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI-AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the Good News Radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. 1197 DXFE, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gising na! Ito na ang programang nagtataas ng diwang Kristiyano at nagangat ng kulturang Pilipino. Oras na, Pilipinas! Ngayon na, ang bagong simula. Ngayon na, ngayon muling magkaisa. Ngayon na, ang bagong simula. Ngayon na, muling magkaisa. Alas 7:46 sa buntag, this is Oras na Pilipinas. This is Kuya Ton Mantalaba. Isang mapagpalang Lunes, mga ka-ONP, unang Lunes ng August. Salamat sa Panginoon sa bagong month na binigay niya at bagong araw, bagong linggo na binigay sa atin ng Panginoon. Kumusta po ang ating Monday? Sana sa mga ka-ONP natin dyan, no, na siguro yung kanilang weekend na hindi maganda, excited pa rin, no? Namang gi mahitabo nga maayo o naman po gi mahitabo nga tama, no? Na daghan og mga siguro kapakyasan. Pero muna, no, mga ka-ONP, positive lang talaga tayo. Sabi nga ng Team Positive. Good morning po sa mga ka-ONP natin dyan sa radio na nakatune in. Gandang umaga rin po sa ating mga ka-ONP naman na nakatune in ngayon sa Facebook Live. Sa mga ka-ONP naman natin na nakatune in sa ating Icecast tsaka sa ating stream up, magandang araw din po sa inyo. Kumusta po ang ating araw? Yung mga ka-ONP naman natin dyan na busy na at marami nang ginagawa, no? Bumabiyahe na po mga ka-ONP. Nako, good morning, enjoy at magpasensya while traveling. Yung mga ka-ONP naman natin dyan na nasa bahay lang, siguro work from home, no? Good morning po sa ating mga ka-ONP. Ate Belen, good morning. And syempre yung mga anak nila na nandyan sa bahay kasi work from home man eh. So enjoy po sa inyo. Okay? Hi kay Ate Luz, maayong buntag usab diha sa Cebu. Thank you sa inyong pagtanaw karon, Ate Luz, and God bless you. Okay, yung mga ano natin diyan, mga ka-ONP natin na mga nanays and tatays na nakatune in. Good morning po sa inyo dyan, mga nanays and tatays. Ate Nene Albania, si Kuya Ben. Ate Nene, kumusta po kayo? How are you? And regards to Kuya Ben, no? And sa ating mga ano dyan, mga nandyan sa Bago, Bakibato, o sa tanan pa na nandiha sa may side sa Kalinan area, Mintal area na yan. Good morning sa inyo ha, mga ka-ONP, no? Okay? And Monday po karon na mga ka-ONP, so kasama natin later ang ato ang partner from Social Security System. Makasama natin si Miss Mona Tumbo, ang ating makasama. Okay, so kung naamoy mga pangutana for SSS, paki-send na po
para matanong natin kay Miss Mona, no, ang inyong mga pangutana later. Siguro napod mo yung mga gusto nga paabot, no, ng mga mensahe. Ang atong number 0909-582-2112. Pwede po sa ato ang Facebook Live. Paki-comment lang po sa ating Facebook Live ngayon, no? Kagaya ni Ate Luz na nag-comment ka agad. Okay, Ate Luz, thank you so much o good morning once again sa imuha diha. Okay? Sige po, send nyo lang po mga ka-ONP. Yung mga natin, mga ka-ONP naman natin dyan. Kagabi or kahapon pa nag-aabang na siguro sa laro ni Alex Ayala kasi finals na eh. Oo. Kaya lang supposedly 12 a.m. dito sa atin. Kaya lang yun na nga na dahil po sa ulan na reschedule, no, ang laro. Okay. Hapit na unta to, no. Okay, nagsugod naman to. Kadlawon pero mo lagi tungod sa ulan. Wala gi padayon tanaw na to. Oo. Kung unsay mahitabo. Imagine ha, mga pinakaabot na po ng final si Alex Ayala, no. Grabe, proud na proud yung mga Pinoy. And grabe ang crowd, no. Oo. Sabi nga ng katunggali niya, sana mahalin din siya ng mga Pilipino. Iba ang mga Pilipino pag magmahal ng mga atleta. Yung mga talagang mga Pilipino din, no? At saka mga nagsusupport sa mga Pilipino. Okay, ayan. That's a good reminder sa atin mga ka-ONP na maging mahalin natin ang sariling atin, no? Kung asa man ta, unsa man nga to ang career, unsa man to ginahimo. Kasi mo po ning gihatag sa Ginoo sa tuwa nga kanang gasa, di ba? O kaning bansang Pilipinas, gift to sa atin. So, atiman na to, no, mga ka-ONP. Okay, speaking about mga pabaon, ito na po yung mga pabaon natin. Kasi syempre kasama natin ang Team Positive na magbibigay din sa kanilang mga pabaon. Mga ka-ONP, yung pabaon natin nasa John 14:15. Maliit lang to, mas short lang to, no? Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Okay? That's John 14:15, no? Ang salita ng Diyos na version, mga ka-ONP. Kung sinasabi nating iniibig natin ang Panginoon, mahal natin siya, mga ka-ONP, tutuparin natin, no, ang ating mga utos. Okay? O ang kanyang mga utos, hindi ating utos. Utos ng Panginoon. Diba? Mga ka-ONP, kasi love natin siya, no? And I know that lisod na yung mga lisod nga kuman ng Ginoong Diyos. Pero yun na nga, by the power of the Holy Spirit, magagawa natin yan. So, diligid kita, no? Dependent gid gihapon ta sa bala ang Espiritu nga mag-work sa ato ang kinabuhi. So, unsa man ang ginahimo or ipahimo sa Ginoo sa mga karon, gawin natin yan ng may pagmamahal, no? May yung passion, no, in obeying the Lord. Kaya go lang ng go, mga ka-ONP, sa pagmamahal sa Kanya. Ito rin ang ating Team Positive. Hi nga pala kay Ate Feke Hano, good morning po sa inyo. And kay Ate Rosalina Atabelo, magandang umaga po. Tsaka kay Ate Josie, nako, good morning Ate Josie. Kumusta po kayo? Salamat po. Ate Anita, good morning ha. Sila Nanay Telma, no? Sila Nanay Beth. Nako, good morning sa ating mga nanays and tatays dyan. Okay, so here's our Team Positive na ready na po sila mga pabaon. Here's Ate Yvonne. Ate Yvonne, good morning. Magandang araw mga ka-DXFE. Huwag mawalan ng pag-asa. Ang plano ng Diyos ay laging mas maganda kaysa sa ating inaasahan. Ito po si Ate Yvonne, Team Positive. Ayan, salamat sa pabaon, Ate Yvonne. Ito naman si Kuya Julius. Kuya Jules, magandang umaga. Magandang umaga po, ka-ONP. Sa gitna ng dilim, laging may liwanag ng pag-asa. Ito po si Kuya Julius para sa Team Positive. Salamat, Kuya Julius, sa imuhang pabaon. Okay, eto naman ang partner ko ngayon na dito sa studio, si
Kuya Elkin Damon. Kuya Elks, maayong buntag. Maayong adlaw mga ka-DXFE. Dili importante ang nagpugas ug ang nagbisbis, kundi ang Dios kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Kini si Kuya Elkin para sa Team Positive. Salamat Kuya Elkin. Tinuod na no ang hero gyud sa ato ang story mao ang ato ang Ginoong Dios mga ka-ONP. Kaya i-remind nato no atong kaugalingon nga hindi ako ang superhero Panginoon, di ba? Okay? Anyway, mga ka-ONP, kung may pabaon kayo, sige lang, send nyo lang po sa atin yung mga pabaon ninyo ngayong umaga. Eto naman, uwitin natin ngayong umaga while namahaw, while siguro trabaho na, or maybe while kaon. Oo, or nag-drive ka ron, no? Hala, sige, enjoy po sa inyong morning mga ka-ONP. Ito from 4Gig Band, ang ilang awit nga Superhero. Bisan unsa wa kayo'y kahadlukan, bisan kung asa perminay maguban, ikaw ang akong gisaligan, ang akong galampanan. Bisan unsa wa kayo'y kahadlukan, bisan kung asa perminay mag-uban, ikaw ang akong gisaligan, ang akong galampanan. Sali lamang guni sa ako, way kahadlukan, ikaw lamang ang ayan nga saligan, ikaw ang superhero ko. Bisan si Batman o si Superman, dili kaapa sa akong gisaligan, labaw siya sa tanan. Bisan kinsa pa man, salig lamang guni sa ako, way kahadlukan, ikaw lamang ang ayan nga saligan, ikaw ang superhero ko. Ikaw lamang ang ayan nga saligan, ikaw ang superhero ko. Superhero ko. Superhero ko. Ikaw ang superhero ko.
Malaki ang papel ng mga sibilyan sa pagsugpo ng terorismo. Isa na dito ay ang pagsasabuhay ng tinatawag na culture of security. Ano nga ba ang culture of security? May nakita? Dapat Magsalita. Sa culture of security, tandaan natin ang 4 na bagay: volunteer, report, remind at participate. Makipag-ugnayan sa Task Force Davao, idaya lang 0917-131-4333, 0999-227-1111 at 082-224-0911. An egg a day is okay. Hindi lang ito masustansya, abot kaya pa. Mayaman ang itlog sa sustansya. Kolesterol nito ay hindi masama sa kalusugan. Pero kung may problema sa kalusugan, hinay-hinay lang sa 2 hanggang 3 pirasong itlog sa isang linggo. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan. Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan. Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din. Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan. Maging tapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa. Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos. Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa. Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin. Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon. Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin. Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan. Inilagda sa lungsod ng Maynila noong 19 ng Agosto sa taon ng ating Panginoon, 1939 sa Commonwealth ng Pilipinas, ang ika-4. Magtanong sa SSS. Atid sa atin ng Oras na Pilipinas dito sa 1197 DXFE, ang tanging good news radio ng Far East Broadcasting Company.
Atong oras alas 8:04 sa buntag kaawan na nato karon pinaagi sa ato ang Zoom, no? Ang ato ang partner mga ka-ONP. Ayan, let's welcome pinaagi sa Zoom ang ato ang partner. Siya po ang ating SSS. Okay. Ayan, check ko muna kung nasa Zoom na po ang ating partner. Ayan, parang tine-check pa. Anyway, kung may mga tanong po kayo for our partner sa Zoom, si Miss Mona Lorraine Tumbo, please do text us 0909-582-2112 and then you can also comment sa ating Facebook Live ang inyong mga tanong. Okay, I think we have Miss Mona. Siya po ang ating acting senior communication analyst ng SSS Davao. Miss Lorraine. Ma'am Lorraine, good morning po. Ma'am Mona. Magandang araw po, Sir Tong, at sa ating mga viewers po. Ayan. Ma'am, thank you so much at magkasama po tayo ngayon to talk about mga programa po ng SSS. Diretso tayo, ma'am, sa mga update po sa inyong opisina. Okay po, sir. Last week po, no, na balita po yung launching and rolling out of the Uplift Assistance. Ito po isang program ni DSWD and ang SSS po at ang PSA, kami po ang support group or supporting partner po ng programa ni DSWD. And this program is funded by DSWD as well. So, ang role po ni SSS dito to facilitate po the disbursement of their assistance or financial assistance. And this will start from July until December. So, I believe that this assistance will be credited sa ating mga qualified members this week. This week na po ito makakredit. And until December po matatanggap po ito nila. And apart from the disbursement po na facilitate, pagpa-facilitate po ni SSS, we also do cross-matching po sa mga SSS member records with the program eligibility requirements versus the 2024 CBMS or yung community-based monitoring system po ni PSA. So we only do the cross-matching and the facilitating the disbursement of this financial assistance na under the program of DSWD. Ito po kasing Uplift Assistance, Sir Ton, it has the group. So yung group 1 po, it is identified by the DSWD program beneficiaries or yung tinatawag po nating 4Ps. Yan po yung group 1. And the group 2 naman po, under this group 2, ito po yung under the 2024 CBMS data. So ito yung mga near poor households. And yung group 3 po natin, these are the low-income SSS members and their households. So ano po yung low-income SSS members? Ito po sila yung mga below 20,000 po na bracket or monthly salary credit po na members. So dito po papasok si SSS to cross-match identifying the members who belong under this category po na may less than 20,000 po na monthly salary credit. So the member will be receiving 2,000 po na financial assistance per month. So just to clarify, hindi po siya per member but per household po. Okay. So kung yung isang member po ay identified and belongs in one household, then under one household po makakatanggap po ng 2,000 po na financial assistance po. Okay. Ayan, salamat ma'am for that announcement and also talking about itong Uplift, no, na programa ng SSS in partnership with DSWD. Kung may tanong kayo mga ka-ONP, paki-send lang po ha. Siguro isa sa mga tanong nila ma'am, what if how to avail po kasi yung iba hindi daw nila malaman. Good question, sir. No? To be qualified po, sir.
Excuse me. First, kailangan po si member, naka-enroll na po or established na po ang kanilang DAEM or what we call disbursement account with SSS. Since si SSS po, the role of SSS is to facilitate the disbursement. Importante po na si member ay enroll po ng kanilang disbursement account as of April 2026. So, yan po ang isa sa ating requirement to be qualified at para po ma-include po sa pag-credit po nito. And they will also receive a notification that they will be receiving or they'll be, isa po sila sa mga na-categorize or isa po sila na makaka-receive po nitong assistance. So, under their online portal, they will be notified po na they are included po sa itong programa na ito. Okay. So, no need for them to apply or to go to or visit any SSS branches to transact over the counter, since this will automatically be credited to their disbursement account. At the same time, they will be also notified through their online portal po. Okay, ayan. Importante pala Ma'am Mona no, na may online account ang ating mga members kay diha man pud na to mahinbawaan kung qualified sila. Yes po, sir. Tama po. Okay. May tanong dito ma'am, how to apply daw for the online account kasi na-mention natin na kailangan naka-online account tayo. Okay po. To apply for online account po, is this as an SS member online account? Punta lang po tayo sa website ni SSS, www.sss.gov.ph, and nakalagay na din po doon yung pag-enroll po natin online sa ating SSS po. So, we have to make sure that we already have the SSS number bago po tayo maka-enroll online. Okay. Oh, yan. So, kung naamo sa Facebook Live mga ka-ONP, nandun po yung website ng SSS para bisitahan nyo. Yes po. Okay, ma'am. Tama po. At saka just want to also to add, when you enroll din po online, you have to ensure din po sa ating mga members na we have updated our contact information. So that's our email address po. At the same time, our mobile numbers. Importante po, accurately at tama po ang spelling sa pag-fill out po natin ng ating email address para po sakto din po sa aming data, sa aming system, yung mga na-update po natin na contact information. And the reason behind this, para po upon logging in, meron na po kasi tayong one-time PIN and sinesend po ito directly to our active mobile number. So, aside sa ating user ID and our password, we also need our OTP. Okay. One-time PIN po, which will be sent through our active mobile number po. So, we have to make sure na yung naka-register po sa ating SSS system is ang ating updated po na mobile number. Dahil doon po isa-send yung ating OTP. Iyon. Okay, so mobgida ni siya ma'am na labi na kung mag-change og number. Murag isa na sa mga problema. And even email. Email address po kasi meron pong iba hindi na po pala active yung email address na register nila. Gumawa po sila ng bago, so it is highly recommended and suggested that we update our mobile and our mobile number at the same time, our email address. So, para magawa po natin ito, we have to submit an accomplished E4 po na form or yung data member change request and attach our photocopy of our valid ID. Itong form po na ito, sir, it is downloadable po sa ating website sa sss.gov.ph. Sa pinakababa po na portion, meron pong nakalagay na forms or downloadable. So, nakategorize na po yung forms mo natin. That's the beauty of this. And under the members po na category, andun po yung ating E4 or what we call data change request po na form. So, we just have to download it and print it out and fill it out at the same time and have our affix our wet signature po.
Yun. So we will Okay. submit this form alongside with our photocopy of our valid ID and submit to any SSS po na malapit po sa atin. So kinahanglan gid medyo ano siya ma'am no kanang medyo kuti pero importante maguni siya especially kung mag-change ka og number Yes and po. email. Tama po sir. Actually, it's a good observation na medyo kuti po siya as you mentioned sir. Kasi ang ito po kasi is this will also be used as our disbursement. So ang ating SSS information, ating SSS transaction history are categorized as a personal sensitive information. So under Data Privacy Act, we have to ensure na hindi po madali ma-access ang ating data. So importante po tayo mismo members, since galing po sa atin ang information natin, tayo po mismo personally ang mag-update or mag-a-amend nitong information na ito. Lalo na po ang ating contact information na email address at contact number. Yan. Huwag po natin gamitin ang contact number ng iba or email address ng iba po kasi dyan po tayo magkakaproblema pag mag-a-apply po tayo ng ating benefits or mag-apply po tayo ng ating loan privileges. Okay. May tanong din dito from Ma'am Juliana, Ate Juliana. Okay. Ang iyang question in relation is Uplift na program. May SSS daw siya pero wala na nahulugan since wala naman siya work, no? Maka-avail pa ba daw siya sa Uplift program, ma'am? Kung maka-access po siya sa kanyang online po sir, she will be notified po if na-qualify po si ma'am. There'll be number of months po na i-check kung ma-qualify po si ma'am sa kanyang ito pong programa na po ito. So, baka ma'am, pwede po natin i-check sa ating online portal because the SSS is this week currently sending out notifications po sa ating mga qualified po na members. Okay. Ate Juliana, baka may follow-up ka, paki-send po, no? Pero ma'am, yung ano po, yung online natin, alam ko yung iba, wala pa, no? Siguro they're still applying for online. Paano nila malalaman that qualified sila sa sinasabi nating Uplift? Since hindi po sila nakapag-online po, sir, most probably po, hindi din po sila nakapag, we call this, enroll ng kanilang disbursement account. So, dyan po, isa po yan sa magiging concern po natin with regard to this. And, hirapan po siya ma-qualify. Okay. Kasi isa po sa ating qualifications ay dapat nakapag-enroll ng disbursement accounts SSS as of April 30, 2026. Okay. So, if isa po kasi na requirement. Okay. So, if like Ma'am Juliana na ngayon pa mag-a-apply, ma-consider ba siya na qualified if she will apply now? Yan po, sir, ay malabo po since isang ang requirement po natin is dapat as of 30 April, no? 2026. Ayun. Na nakapag-enroll. Opo. Okay. Isa po kasi yan, basehan na yung current or updated po natin na contribution and ating information po sa SSS po. Under the group 3 po na qualification. So matawag po din siya ng promotion sa atong online platform sa SSS, ma'am, kasi sabi mo isa yan sa mga requirements na yes, kailangan. Oo. Opo. Actually, prior to this program din po, sir, ating pong mga application for benefits naman din po, sir, isa po sa requirement yung online po talaga natin. So, tagal na po talaga natin ito pinopromote at ina-encourage ating mga members para mas mapadali po ang kanilang pag-apply ng kanilang mga benepisyo po. Yeah. And in fact, every time na magkausap tayo, ma'am, online na lahat, no, ng mga transaction natin. Yes po, sir. Opo. Kahit po ang ating pag-renew and report ng ating ACO po, online na din po para po mas mapadali po sa ating mga pensioners na no need for them to
visit any SSS branches po para hindi na din po sila mahirapan. Okay. Ayan. So, tanong ng ating mga ka-ONP kung meron pa, no? Okay. Send nyo lang po at comment natin or i-text natin 0909-582-2112. Nanalito ang website, no, sa SSS. Pwede nyo pong bisitahin and naana po dito ang katong I think ay yung mga link. Okay? So para maka-apply or maybe mahibawaan nato ang status sa ato ang kining atong account, no, mga ka-ONP. Okay, Ma'am Mona, isa sa mga tanong din dito is yung application din ng ng ID. Meron ba tayong ID na, ma'am, sa SSS? Yes po. Okay. We already have the ID po na tinatawag natin My SSS card ID po. And this can only be applied again through our online portal. And we have to ensure apart from having an SSS number and have enrolled our SSS membership online, we also have to be registered sa ating PLCs po. Hindi po necessary na we have the national ID already, but ang importante po naka-register po tayo sa PLCs po. Dahil dyan po magbabase si SSS sa data natin, and dyan po magka-capture po ng updated information ng member. If you have observed na hindi na po need na ID capture, since yung picture po na na-register sa PLCs will be used po by SSS para yun na po ang ilalagay sa ating ID po. And this ID will not only serve as our valid ID, but it will also serve as our disbursement account through our partnering banks, initially our RCBC. We also now have Union Bank and other banks po makikita po natin sa ating online portal. And this is not exclusive po sa ating SSS transactions, but it can also be used po for our personal use or purposes po. Ayan, okay. So, ma'am, since this is may ano na to, no, parang chip yung ID natin ngayon, those na nakapag-avail na ng ID nila before, kasi wala yun eh. Wala silang ganun. Can they still avail sa ID na to? Yes po, actually they can still avail po if kahit po meron na po silang existing po na ID nila, whether yung pinakaunang ID po or yung unit ID po, kung mag-collect po tayo ng IDs po. Pwede. We can actually also apply for this new My SSS card ID po, lalo na this will automatically serve as our disbursement account. And we don't need to enroll also the bank, our personal bank account po. Okay, ayan. So, pero kailangan magbayad. Magkano nga ang bayad, ma'am, for the ID? Natin po, as my memory serves me right, it will cost us 200 pesos po para po gawa po itong ating ID. And for us in Mindanao, outside Manila po, it would take 20 banking days po bago po ma-release sa atin ang ating My SSS card ID. Ayan, so online pa rin yung application natin, ma'am, ano? Yes po, sir, online pa rin po application. Kaya yun yan, kaya this is already enough to be convinced to really enroll our SSS online. Para hindi po tayo mahirapan sa succeeding po ng mga programa na baka meron din po magbibigay po para sa ating mga members. Totoo. Okay, may follow-up si Ma'am Juliana. Sabi niya, pero 121 months na daw siya nakahulog, no, ng SSS. Okay. Can she avail, ma'am? This one po kasi po, it's identified. So, I have no copy yet. Wala pa po binigay sa amin the list of the members who are qualified or identified po to receive this. So the best way to know is to really check our online portal kasi this week they will be notified through this online portal. Pero ma'am, di ba may mga ano din tayo, parang info sa text or email? We are
disregarding that, sir, no, dahil okay, po okay. sa text po marami po talagang Yes, scam. yes. Yan po kasi Oo. una po ginagamit na platform for this intention, no, na ill intention. So kaya mas maganda po dito po talaga tayo sa official natin na account, online portal, because the only person po na makakatanggap ng official na update is yung ating member and coming from directly po sa agency po. Okay. Kaya iniiwasan po natin na mag-rely sa text po, since yan din po ang isang platform na ina-abuse ng Oo, mga scammers. totoo. Yan, oo. Totoo yan, Ma'am Mona, no? Kasi may mga report na nga tayo na natanggap regarding sa mga complaint, no? Na email, text, even letter. Chat. Chat. Oo, letter as well. Di ba? Yes po. So, they are also adapting, no, sa ating different medium and platforms of communicating. That is why ito pong online portal po natin na meron po siyang feature na makakatanggap po ng messages and email, makaka-send din po ng request para po maiwasan natin itong scamming po. Kasi they already adapting these platforms na din po. Okay. Ayan, thank you po, Ma'am Juliana, sa tanong, no? Pero Ma'am, siguro latsada na natin yung mga programa ng SSS, yung loan natin, yung ating sickness, lahat ng ito online na po, Ma'am. Yes po, lahat po online na po. And para malaman din po natin, para sa ating mga hindi pa po nakaabot ng 60 but they are already wondering kung magkano po kaya ang kanilang maging potential na matatanggap, then po natin malalaman sa ating online portal. Meron po tayong calculator na malaman po natin ang ating tentative, not totally guaranteed but tentative po, estimate po kung magkano po ang potential natin matatanggap once we reach the age of retirement. And this will also base ating actual or current po natin na contributions po. So provided if we are deciding to continue, kahit naka-reach po tayo ng 120 months but we opted to continue paying our contribution, since it is also one multiplier po na maglalaki po ang ating magiging retirement or pension, then you will be expecting a bigger po amount against sa yung calculator po na estimation po. So, yan po, marami po tayo talagang features po sa ating online portal na mas legit information po na matatanggap. Kaya yan po ang isang natin na we encourage our members to really enroll online. Yeah, yun ang struggle natin, Ma'am, yung mga seniors natin kasi, no, when they transact online. Ano po ang advice mo sa kanila, Ma'am, especially yung mga nanays and tatays natin? Okay po. For our elders po, we can visit SSS branches near us. And meron po tayong mga assigned personnel po na mag-a-assist po sa kanila to navigate po the different features of our SSS portal. And we also highly suggest if pupunta po sila sa office, magdala po sila ng kanilang apo or anak po na well-versed sa online po para ma-assist din po sila pag nasa bahay na po sila. Ayan. Okay. So, yun po mga ka-ONP, no, para po sa mga mga members natin na seniors, dali na lang din. And we still have yung Ma'am, yung drive-thru natin. Yes, opo. We have branches dito sa Davao po na drive-thru para po sa ating mga pensioners po. Para no need for them to magbaba, para papasok or pipila po. They just have to inform our guard or security guard na ang kanilang transaction is drive-thru po for pensioners po. So, yung assigned personnel po natin ang lalapit na po mismo sa ating pensioner. Okay. Yun po mga ka-ONP. May tanong dito regarding sa maternity. Ma'am, ilang months ba pwede or qualified pa rin, no, to apply after birth? Pwede ba yun, Ma'am, after birth?
Or siguro yung dapat before claim pa na po siguro. Oo. Ilang months, ano po ang tanong sir, ilang months po ang Yung contribution? yung po makukuha nila sa maternity. Okay. Yung sa maternity po nila, sir, it will depend on their contribution po. So, yan po ang magiging basis po ng kanilang maternity or reimbursement po na kung reimbursement ang term para sa ating mga employed SSS members. So, it will be based sa kanilang contribution po na amount. So, from there, malalaman po kung magkano ang kanilang matatanggap. Actually, they can also easily compute it sa kanilang online portal and they just have to input ang kanilang estimated date of delivery so that they will know how much po ang matatanggap nila sa maternity claim. But if ang member po natin ay nakaabot po ng maximum po natin na contribution, automatically they will receive 70,000 po na maternity claim po since yan po ang ating maximum claim po or ceiling po natin. Okay, yeah. I don't know if I get the question right, no. So siguro yung gusto niyang iparating hanggang kailan pwede niya ma-claim yung na-applyan niya siguro na maternity, no? For maternity, yun siguro yun. The period po is 10 years. 10 years po. Okay. Opo. Yeah. Yan po ang tanong. Prescriptive po natin is 10 years po. Okay. Pagdating po sa maternity claim po. Yes, kasi hindi ka maka-claim ng maternity mo pag hindi ka nag-apply. Kailangan po kasi ng application. Kailangan po application. And isa po sa requirement upon application is yung birth certificate po birth certificate with receipt po from PSA ng ating anak, ating baby, and at the same time yung medical records for proof of delivery. Iyon. Okay. Sige. Salamat sa tanong and pasensya na baka nalito kaming dalawa ni. Oo. At least dalawang tanong ang nasagot. Tama, oo. Basta yung talagang main source natin, yung online na talaga, no? Online na po, sir. Okay. Well, nothing to worry po pag hindi po agad tayo maka-apply po after delivery since ang ating prescriptive period again is 10 years. So, huwag na lang din natin paabutin mag-10 si baby bago po tayo mag-apply. Tama, oo. Okay. Except na lang, ma'am, yung educational loan natin. I think yan na lang yung natitirang hindi online. Privilege po na hindi po ma-applyan online is educational loan. The reason po behind this kasi ang ating release po nito is through check and the check will immediately be named after the school po kung saan po i-enroll yung estudyante po. To make sure na papunta din po talaga siya sa intention po na for educational purpose. Okay. Tanong ma'am, may reconstruction ba nang nangyayari ngayon or siguro sa po ninyo? Sa loan po yes natin? Po. Sa loan po, reconstruction po, or condemnation po, it's still ongoing but they can only again apply online. Yan, okay. Oo, they can only be applied online. And hashtag online po talaga tayo, sir. Because ang term po natin, it will depend also sa ating member if ano po ang term na prefer po niya at kaya po niya. Okay, ayan. Ma'am, pabaon po sa mga listeners and viewers natin ngayon bago tayo magtapos na sa ating segment. Miss Mona. Okay po. To our viewers and listeners, thank you po sa pagbigay po ng oras, kinig po sa ating mga updates and information. Again, we are encouraging our members to enroll our SSS online because hindi po natin alam na baka meron pa rin po mga upcoming po na programs and assistance na maibigay po, and to be sure na ma-qualify po tayo, ngayon pa lang po ay mag-enroll na po tayo online. At the same time, mag-apply na din, enroll na din po natin ating mga bank accounts or better po na maka-apply na lang po tayo ng My SSS card po natin po para magamit po natin as valid ID. At the same time, our disbursement account. And isa din po itong magandang paraan para makabigay po kami ng updates and information po na official na no need to rely or depend on social media or text messages
emails, since these platforms po are being abused as well by, unfortunately, being abused as well by some scammers po. So para maiwasan po ito, dito po tayo mismo sa online portal po natin magko-communicate po dahil makabigay po ito ng kampante sa atin po. So Ayan. yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat, Miss Mona. Ay, ma'am, contact number nga pala, no, sa SSS. If ever may mga request po sila from your office. Okay po. For contact number, you can actually direct email, send an email po sa branches po, SSS at Davao po ba, or any branches po na malapit po sa atin. Or you can directly also email me, salvadormt@sss.gov.ph. And para sa mga viewers po na hirap po mag-email or hindi po ganun kakabisado po mag-send ng email, you can also send your queries or concerns through Sir Ton, and he can also directly send it to me po para maibigay po natin, or ako po mismo ang mag-reach out po sa update or sa concerns po ninyo. Okay. Miss Mona, thank you so much. God bless you, ma'am. Magandang umaga. Magandang salamat po and God bless po. Thank you. Okay. Time check, mga ka-ONP, 8:35 ng umaga. And nakasama natin si Miss Mona Tumbo or Lorraine Tumbo, no, mga ka-ONP, ang ating guest from SSS, mga ka-ONP. And forward ko yung tanong mo, Ate Luz, kay naabdanta og oras. But yeah, ako ang i-forward ang imuhang number or imuhang pangutana kay Miss Mona. Salamat kaayo sa imuhang pag-send ni Ana. Magbabalik po kami dito po sa ating programang Oras na Pilipinas ng 1197 na DXFE, Tanging Good News Radio. Sa pagising sa umaga, ikaw ay akin ang kasama. Pag-ibig mo ay panibago, ako'y nagagalak sa piling mo. Pangako mo'y di magbabago, mararanasan hanggang dulo. Sa hirap man o sa ginhawa, ang buhay ko ay hawak mo. May bagong sigla, may bagong pag-asa, di mangangamba, ikaw ay kasama. Ika'y tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ba ang puso ng sa'yo'y nagmamahal? Pangako mo'y di magbabago, mararanasan hanggang dulo. Sa hirap man o sa ginhawa, ang buhay ko ay hawak mo. May bagong sigla, may bagong pag-asa, di mangangamba, ikaw ay kasama. Ika'y tapat noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ba ang puso ng sa'yo'y nagmamahal?
Kung buhay kahapon na tuwing makikita ko ang mga tala, sumasagi sa akin ang iyong mga salita. Kahit paligid ko ay kadiliman pa, alam ko na mayroong bagong umaga. Bukas ay bagong umaga. Ngayon punong-puno na ng pag-asa. Kahapon ay nalimot na. Handa ka na bang liwanag na makita sa bagong umaga? Alipin man ang karamdaman ngayon, muli din akong makakabang. Katawang lupa ay lilipas din, bagong lahat ang haharapin. Ko'y wala ng problema, ikaw ay payapang-payapa. Nais mo bang sulipin muna, doon pa lang magbabago ka na. Bukas ay bagong umaga. Ngayon punong-puno na ng pag-asa. Kahapon ay nalimot na. Handa ka na bang liwanag na makita sa bagong umaga? Bukas ay bagong umaga. Ngayon punong-puno na ng pag-asa. Kahapon ay nalimot na. Handa ka na bang liwanag na makita sa bagong umaga? Bukas ay bagong umaga. Ngayon punong-puno na ng pag-asa. Kahapon ay nalimot na. Handa ka na bang liwanag na makita sa bagong umaga? Kay taas ng bawat panaginip na iyong natamid. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, tunay ngang ginto ang hatid. Ang sabi mo nga, tingnan mo kay galing ng mga plano kong natutupad. At kung nanaisin ko'y kay rami pa nang mapapa sa aking palad. Ngunit sandali lang, tumigil ka ng kahit sang sandali lang. Bago ka nga matuluyan sa iyong pagkaluklok sa sariling yabang. Pakinggan mo ito, isang payo na siyang magpapaalala sa'yo. Kung di sakaling at pag-ibig ng Diyos, ano bang mararating mo? Tanging si Jesus, siya lamang ang liwanag na siyang nagliliwanag sa'yo. Oo, lahat ng hangarin, lahat ng panaginip ay natutupad lang dahil ikaw ay nananalig. Huwag kang magkakamaling, bumilib lang sa sarili mo.
matuluyan sa iyong pagkaluklok sa sariling yabang. Pakinggan mo ito, isang payo na siyang nagpapaalala sa'yo. Kung di sakalingat pag-ibig ng Diyos, ano bang mararating mo? Tanging si Jesus, siya lamang ang liwanag na siyang nagliliwanag sa'yo. Oo, lahat ng hangarin, lahat ng panaginip ay natutupad lang dahil ikaw ay nananalig. Huwag kang magkakamali, lumilib lang sa sarili. Oras na Pilipinas, isang mapagpalang umaga, Monday, mga ka-ONP. Huwag kang magkakamaling bumilib sa sarili mo. I believe ito yung pabaon natin. No? Siguro gusto kong iwanan ngayong araw na to dito po sa ating programa. Kasi kanina pinag-usapan natin, mga ka-ONP, no? Na minsan, alam na natin yung mga commandment. Alam na natin yung dapat nating gawin. Practically speaking, alam na natin na bawal tumawid dyan. Bakit pa rin tayo tumatawid dyan? No? Bawal na hindi mag-seatbelt. Bakit tayo hindi pa rin nagsi-seatbelt? Diba? Or siguro sabihin natin, bawal po ang overspeeding. Okay? And many, diba? Mga balaod. Okay? Pero ang tanong dyan, mga ka-ONP, bakit ganun pa rin, no? Bakit ayaw pa rin nating gawin yun? Naamanggoy lalom nga rason, mga ka-ONP, bakit? Yung problema ng ating puso. Okay? And that problem, hindi natin yan mababago sa sarili nating kakayahan. Okay? Pwede siguro nating gawin, no, mga ka-ONP, na parang ano lang, no, murag ato alang murag tumanon nga pagkaugma dili na pod. Pwede siguro, pero mapapagod talaga tayo if hindi nakabase sa pundasyon. Sino ba ang pundasyon natin? Ang Panginoon. Okay? He's the only reason bakit may transformation. And naalala ko yung transformation na movement. Ang main concern dyan yung Panginoon talaga ang magbabago ng isang bansa, isang komunidad, isang pamilya. So, ka-ONP, yes, hindi natin alam lahat, ha. May mga laws pa nga tayo na hindi na kailangan nating review Alam niyo naman ngayon, marami pong mga nagiging online attorney or online kasi nga sa dami ng mga pangyayari sa ating bansa. Pero we go back to, are we obeying yung mga naririnig natin at natutunan natin, no, ng mga command? So balik tayo sa Panginoon. Siya po ang gawa niyan sa buhay natin. Makakabigay, no? Makaka-change sa atin. So, balik tayo sa Kanya, mga ka-ONP. Huwag nating kalimutan that a transformed nation, no? Sugod gina sa iya ka. Ikaw ba, ka-ONP ngayon, ano ba yung mga siguro frustration mo sa mga pangyayari sa mundo? Pangyayari sa lipunan? Okay? Alam ko marami, no? Pero balik tayo sa ating puso. Kumusta naman yung ating puso? Maka-complain gihapon ta kay siyempre lahi man gihapon or wa man gihapon na hitabo na change o gihapoy pag-bag-o, di ba? Namang ginana, no? Roasted biya kita. But we need to check our hearts. Ang puso natin. Instead of just ranting, di naman kita mag-run sa social media karon. We go back sa pag-ingon bang wretched man that I am, sabi ni Paul.
who could deliver me, no, sa aning problema. Sana ganun, no. At syempre pag nakita natin yung korupsyon na nangyayari, makaingin kita, Lord, ano nangyayari sa amin? Okay, go back to loving God, loving His command, mga ka-ONP. Siguro sasabihin nyo na parang over-spiritualize man yan, Kuya Ton. Pero totoo po eh. You want the real deal? You want a real transformation? Go to Christ. Okay? Balik sa Kanya. You want a real transformed nation? Go to Him. Believe in Him. Surrender. And love His command. No? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na you love God and then you don't love His command. Talagang walang saysay kung sabihin mo you love God but you don't love His command. Kung corruption pa rin ang love mo, walang mangyayari. Walang transform heart. Ka-ONP. So I plead with you to know Christ, to love Him and His command. Marami pa rin po tayong dapat gawin, no, sa ating community. Ngayon pinag-uusapan natin yung mga programa ng DPWH, di ba? Dito sa ating rehiyon, dito sa ating city, no? Syempre we call accountability, and we still we are passionate in addressing itong mga problema. But unahan natin yung ating puso, ha, kasi ang impact magudana the way we respond later kung nasi Kristo sa puso natin at yung obedience natin, no? Sabi ko nga kanina, even gani sa to ang pagdawid sa tamang daan or sa tamang tawiran, hindi natin ginagawa, tapos ang ingay-ingay natin sa ating mga nakikita, no? So maging faithful din tayo, maging tapat din tayo sa call natin, mga ka-ONP. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga mensahe, sa reminder po ninyo ngayong araw na ito. Thank you so much, Lord, that in every situation sa buhay namin, nandiyan ka at you are still in the business of changing lives, changing our hearts. Lord, sana po maging willing kami at maging nandun yung passion in obeying you. Kasi Lord, if we say that we love you and we don't keep your command, we are deceiving ourselves. Sabi nga ng iyong salita. So Father, help us. Lalo na yung mga ka-ONP namin na ngayon po maybe frustrated na sa mga nangyayari sa bansa, sa mundo. We hope in you, Lord. We trust in you, Lord. To you be all the glory today. In Jesus' name we pray. Amen. At yan, nagtatapos ang ating programang Oras ng Pilipinas. Maraming salamat po for joining us. Thank you po sa ko ang partner diri sa studio, si Kuya Elkin Damon. Ito po si Kuya Ton Mantalaba. Sabay-sabay po tayo magsabi ng mabuting Kristiyano ay mabuting Pilipino. Laging tandaan na kailangan ng bagong Pilipino. Para magkaroon ng bagong Pilipinas, to God be the glory. Magandang Lunes. Kita-kits bukas. Sumasakay ako sa tamang sakayan, pumipila at di nakikipag-unahan, at di ako masiga-siga sa lansangan. Bababa at nagsasakay ako sa tamang sakayan, di nakahambalang parang walang pakialam. Pinagbibigyan kong mga tumatawid sa kalsada, hihinto ako pag ang ilaw ay pula.
Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Di ako nangungutong o nagbibigay ng lagay, tiket lamang ang tinatanggap kong binibigay. Ako ay nakatayo doon mismo sa kanto at di nagtatago sa ilalim ng puno. Di ako nagkakalat ng basura sa lansangan, di bumubuga ng usok ang aking sasakyan. Inaayos kong mga kalat sa basurahan, inalagaan kong aking kapaligiran. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Lagi akong nakikinig sa aking mga magulang, kaya't pag-aaral ay aking pinagbubutihan. Di ako gumagamit ng bawal na gamot, o kaya'y tumatambay at sa eskwela'y di pumapasok. Pinagtatanggol ko ang aking karangalan, pagkat ito lamang ang tangi kong kayamanan. Di ko binebenta ang ating kinabukasan, ang boto ko'y aking pinahahalagahan. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan, pabor o lagay ay di ko pinapayagan. Tapat ang serbisyo ko sa mamamayan, di ko binubulsa ang pera ng bayan. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino, mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao, pinaglalaban kong dangal ng bayan ko. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal ko ang bayan ko. Tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, pagkat ako'y isang mabuting Pilipino. Banatang mga bayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan, ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tungkulin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pakibot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa.